Patuloy pa rin ang paghahatid ng GMA Kapuso Foundation ng mga tulong sa mga nasalantang lugar sa Isabela at Cagayan. Kamustahin po natin ang mga kababayan natin roon. Wasak ang karamihan sa mga kabahayan dito sa Isabela. Matinding hangin ang nagpatumba sa mga haligi at nagpalipad raw sa mga bubungan. Isa sa mga natirang nakatayo rito ang bahay ni Aling Susan. Pinatibay kasi nila ang mga haligi ng lubid. Pansamantala, dito sumisilong ang ilan nilang kapitbahay at nakilagay ng mga naisalbang kagamitan. Malakas kasi yung mga katabi namin na bahay parang hindi mo makita, mausok sa lakas siguro ng ulan tsaka hangin, ma'am. At saka yung mga dahon na siguro nagliparan na kaya madilim. Ilan na po ba yung nakatira ngayon dito sa bahay ninyo? 6 na pamilya, ma'am. Ang mga lumaylay na kable ng kuryente nagmistulang banderitas. Nagsilbi kasi itong sampayan ng mga pinapatuyong damit ng ilang residente. Patuloy pa rin ang pamimigay ng GMA Kapuso Foundation ng mga relief goods sa mga barangay na lubhang napinsala ng bagyo. Matapos hatiran ng tulong ang Barangay Santa Barbara, isinunod naman ng GMA Kapuso Foundation ang taga-barangay Bagong Bayan at Baligatan. Sumalubong din ang mga residente ng Agasyan na naghihintay ng mailalaman sa kanilang kumakalam na sikmura. Ngiti at pasasalamat ang kanilang isinukli sa natanggap na tulong. Ayaman kami! Sa kabila ng naranasang kalamidad, hindi nawawalan ng pag-asa ang mga tao rito na muli silang makakabangon. Tumulak ang Kapuso Team sa bayan ng Kawayan. Maghahatid sana sila ng tulong sa bayan ng Palanan at iba pang isolated area sa Isabela. Subalit limitado ang sasakyang maaaring makapunta roon. Tanging isang helicopter na 3 tao lamang ang maaaring maisakay. Marami ang mga nagnanais na sumakay at bumiyahe upang marating ang lugar. Kabilang na ang sako-sakong relief goods na para sana sa mga kababayan natin sa likod ng bulubundukin ng Sierra Madre. Isa pang Kapuso Team naman ang tumungo sa Cagayan kagabi. Naabutan pa nila ang hagupit ng buntot ni Bagyong Juan. Inabot na sila ng sikat ng araw. Mga napinsalang palayan at iba pang pananim ang bumungad sa kanila. Laking pasasalamat naman ng mga kababayan natin sa mga relief goods na ipinamigay. Mga Kapuso, 2,000 pamilya na ang nahatiran ng tulong ng Kapuso Team dyan sa Isabela habang patuloy na namimigay naman na relief goods ang isa pang Kapuso Team sa Cagayan. Hangad po ng GMA Kapuso Foundation na agad makabangon mula sa kalamidad ang mga residente sa mga lugar na yan at patuloy silang maglilibot sa norte upang alamin ang kalagayan ng iba pa nating mga kababayan. Mga Kapuso, mahigit 3 linggo na lang makikipagpakbakan na naman si Manny Pacquiao. Ngayon naman laban kay Antonio Margarito at yan po ay gaganapin sa Texas. Mapapanood po dito sa GMA, mapapakinggan live real time sa DZWB at lahat ng mga himpilan ng radyo ng RGMA. Sa puntong ito, ayan, kitang-kita nyo live na live mula sa lungsod ng Baguio ang ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao. Doon po siya nag-i-ensayo. Manny, hanggang kailan ka dyan sa Baguio? Magandang gabi sa'yo nga pala. Magandang gabi din naman sa iyo, Mike, at sa lahat ng mga nanonood ngayon. Bababa na kami bukas. Tapos, kailan ka tutulak na papuntang Amerika para sa huling yugto ng paghahanda mo para sa laban ninyo ni Margarito? Sa Sabado na ang alis namin, lahat kami. Kasama ko yung Team Pacquiao lahat. Hindi ba apektado yung paghahanda mo nung nagdaang Bagyong Juan, Manny? Hindi naman. Nakapag-jogging kami kahit na maulan at nakapag-ensayo kami sa gym. So, walang problema. Manny, alam kong nakarating sa iyo dyan na may mga nagpahayag ng kanilang pagkabahala dahil medyo bumagal ka raw at hindi raw katulad ng dati yung bilis at yung galaw mo. Kasama na dyan si Bob Arum daw nung itong huling punta niya dyan sa Baguio nung pinanood niya yung isa sa mga ensayo mo. Ano masasabi mo tungkol dyan, Manny? Last 2 weeks, Mike, nakafocus kami sa plyometrics, yung pampalaki ng katawan. So, medyo bumagal ako doon dahil lumaki yung katawan ko. Pero ngayon, hininto na namin yun at nakafocus kami sa speed naman dahil yung speed naman, madaling i-develop yun sa training. So, ngayon, okay naman. Nanood siya nung sparring ko kahapon. So, natuwa si Babarom. Okay, Manny, si Margarito, ang sinasabi nila, mas matangkad, kaya mas mahaba yung tinatawag na reach. Paano mo balak kontrahin yan? O ayaw mo munang sabihin sa telebisyon para hindi nila malaman kung paano, Manny?
May mga strategy kaming ginawa for this fight. Iba-ibang techniques. Pero hindi ay pasabi ni coach dahil ito daw para hindi daw mabunyag at sikreto lang daw. O sige, abangan na lang namin yan November 13 doon sa Texas, November 14 dito sa Pilipinas. Ninong ka, bagong ninong ka na naman kay Michael Cons. Ha? Oo nga, biglaan yung kasal at surprise nga lahat kami dahil pinaalam sa amin yung the day of the wedding na at Ibig sabihin, di mo- nasurprisean lahat pero okay naman, masaya naman ang lahat. Ibig sabihin, di mo alam na all the while, yan si Michael, meron palang girlfriend niya na pakakasalan niya dito sa Pilipinas, Manny? Alam na namin pero ang usapan namin is after ng fight pero ginawa niya before. Nagmamadali. Okay, Manny, maraming salamat sa 7 Division Baka makawala eh. Ha? Ano ka mo? Baka ano? Baka makawala. Naloko na. O, sige, Manny. Baka makawala. Good luck. Magpaalam ka na. Maraming salamat sa lahat ng mga kababayan ko, lalo na sa lahat ng mga kapuso. Papasalamat ako sa walang sawang pagsuporta at sana suportahan niyo po ako at panoorin niyo ang darating kong laban ngayong November 13, 14 po dito sa Pilipinas at ito po ay alay ko sa inyo para sa ating karangalan. Maraming salamat mga kababayan ko. Abangan! Sa Amerika, lalaking literal na nabura ang muka o operahan para bigyan ng bagong muka. Pagsilang ng triplets sa PNP General Hospital, Sulyapan. At eksklusibo, Pangulong Aquino at Presidential Stylist Liz Uy, may namumuo nga bang relasyon? Walang patid na pagtutok dito sa 24 Oras.